Isa sa pinag-uusapan at ginagamit nila ngayon sa IO or psychological operations nila ay ang pagsasabi na dahil wala si Senator Bato de la Rosa physically at hindi rin makakadalo si Senator Jinggoy Estrada maliban kung papayagan ng korte sa Sandigan Bayan, 22 lang dapat daw ang computation ng pagkuha sa 2/3. We're talking about the impeachment number of conviction threshold. Yung pinakamababa na nire-require ng saligang batas na malinaw ang nakasaad doon sa ating 1987 Constitution. That the impeachable official, in order to be convicted and removed by way of impeachment at the impeachment Senate Impeachment Court, kailangan po 2/3 of all the senators ang magbibigay ng conviction vote para ma-convict at ma-remove siya. So, kung 2/3 ang binagbabatayan at ang nakalagay of all the senators or of all members of the Senate, wala po tayong nakikita na may bakante ngayon sa Senado. Kahit temporaryong nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at temporaryong nagtatago si Senator Bato de la Rosa dahil sa pangbabaluktot sa ICC arrest order na to na ginagamit ni Marcos upang ipadukot at ipatapon sa abroad si Senator Bato de la Rosa sa ICC detention center. Even with this kind of situation na kinalalagyan ngayon nila Senator Estrada, Jinggoy, and Senator Bato de la Rosa, there is no declaration of vacancy of their position. Meaning, senador pa rin sila. Tama. Hindi lang sila makakaboto, pero senador sila, kaya nakalagay sa saligang batas of all the senators or of all the members of the Senate. Until na mabakante po ang posisyon nila, like may namatay, wag naman sana namatay sa kanila, o di bakante na. Death, paano pa yan pupunta ng Senado at maging senador, patay na. Resignation, which is voluntary. Hindi nag-resign na, paano pa maging senador, ayaw na niya. At number 3, ma-expel. At wala namang na-expel o pinatalsik kagaya kay ginawa nila Marcos at Romualdez kay Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives, no, pinagbutuhan nila. So, death, resignation, expulsion. Ang pang-apat, kung assume ng cabinet position sa executive branch, so i-relinquish mo yun, hindi pwede dual. Senador ka na, at the same time cabinet secretary, kaya hindi pwede yun. Yan lang po ang mga instances na magkakaroon ng explicit and clear vacancy of office. Right now, wala po ang apat na ito. Yung death, resignation, expulsion by the 2/3 votes of all senators, at yung paglipat sa executive department o nagpa-appoint ka, abogado ka, nagpa-appoint ka bilang justice sa Korte Suprema. Pwede rin po yun. Malilipat ka. So you can no longer assume two different and separate positions all at the same time on the separate branches of the government. Yan po. Walang ganong situation. Pero itong mga kulukoy na dilaw, pink zombies, yung mga hilaw na komunista, yung evil society ng grupong katolikong simbahan ng CBCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, mga abogado nilang tagapagsalita, pati itong kulukoy na si Justice Carpio, ang interpretation nila dapat kung sino lang daw ang makapagboto according to the actual circumstance, ay yun lang dapat ang i-compute mo. So kung 22 ang kanilang computation at itsapwera nila sa computation, sa interpretation nilang grupo na to, na wala na yung dalawa dahil hindi sila physically makakadalo sa deliberation, sa proseso at botohan sa Senate Impeachment Court, 2/3 of 22, 14. So may 13 sila ngayon, isa na lang ang kanilang iba-blackmail at ang kanilang pipilit-pitin at lulupigin na lumipat. Yun ang formula nila. Pero hindi mo na kailangan kasi ng Korte Suprema na interpretation sana kung malinaw ang nakasaad sa saligang batas. Ano ba nakasaad sa 1987 Constitution? The highest law so far ng ating bansa sa kasalukuyan is the 1987 Constitution. Lahat ng batas
at umiiral na batas dapat sumasang-ayon, naaayon at nakapasok sa framework sa guidance and guidelines ng 1987 Constitution. Ang nakalagay po doon sa artikulo patungkol sa Senado at impeachment that the conviction of an impeachable official at the Senate Impeachment Court must require at least a minimum of 2/3 of all the senators. Si Senator Bato de la Rosa ba? Senador hindi. Senador pa rin unless there will be 4 instances. Resignation, death, expulsion, or talagang siya ay lumipat na on a separate branch, relinquishing his Senate position. So, senador pa rin siya kahit nagtatago sa temporaryo. Yes. Si Senador Jingo Estrada ba senador pa rin? Until sa term nila sa 2028. Yes. Si Jingo yata 2028. Si Senator Bato is 2031. Meaning to say, mga kababayan, there is no vacancy right now na valid as per definition of the 1987 Constitution. So, paano maging 22 yan? Kay Senador pa si Bato de la Rosa. Senador din po si Jingo Estrada. Wala yung 4 na circumstances na sila ay hindi na pwedeng bilangin bilang senador. Ang nakalagay sa saligang batas, very elementary po. Ang interpretation noon, you don't need a Supreme Court to rule about that. That there must be a 2/3 of all the senators or of all members of the Senate. Di ba? Yun pong definition, hindi sinabi doon na dapat ang 2/3 ay doon sa actual voting on the day of the impeachment court decision. You do not provide for something that is not defined by law. Bawal po yun. Itong si Luistro, ang chief prosecutor ni Marcos at Romualdez laban sa kay Vice President Sara Duterte, persecutor ito, abogado din pero binabaluktot niya ang interpretasyon ng batas. So as ang mga grupo nila sa Dilaw at Pink. Sumali pa itong kababayan ko na si Franklin Drilon. Dapat daw yung aktual na pwedeng pilitin ng coercive power of the Senate na bumoto at mag-attend, yun lang ang bibilangin. Saan niya kinuha yun? Wala yun sa konstitusyon. Bartap not siya ng kulukoy na yan. Kaya hindi yan sila magkasundo. Ng kababayan ko rin, mag-classmate sila dati sa college, pati sa College of Law, ni Senator Miriam Defensor Santiago. What is not provided or what is not defined by law, you do not provide for that. Hindi abogado si Ka Eric, pero sigurado ako dyan, bawal yan. Kung hindi nakasaad sa batas, bakit ka maglalagay niyan? Ang nakalagay lang sa saligang batas, the highest law of the land, is 2/3 at least of all the senators or of all members of the Senate. Si Senator Bato de la Rosa is member of the Senate until 2031. Senador po siya. Si Senator Jingo Estrada is member of the Senate until 2028. Senador pa rin siya. So, sino ang nagdeklara na hindi sila pwede bilangin as doon sa dinidefine na 2/3? So, itong si Luistro, ito po ay itinuturo ng maraming testigo na hari o reyna ng Maleta Group. Alam nyo na pag na Maleta, di ba? Alam na, pag Maleta Group, pati cat's eye, yung mga signages o yung mga gadget na inilalagay sa mga kalsada, pinatulan ito sa kanyang distrito. Marami itong bagahe. At yun nga, pag sinabing na Maleta ka, alam na ikaw ay bahagi doon sa nakinabang o naging pagpapatupad. Ito yung, dahil kay speaker may akap, dahil kay speaker may AX tarantado. Dahil sa taong bayan na inilipat nyo mga pundot, ginamit nyo sa pamimili ng loyalty at boto, dahil may AX, hindi kay speaker, pinagkakitaan nyo yun. Kayo nila Marcos at Romualdez. So, ito si Drilon, nakisawsaw din. Ganon din si Justice Antonio Carpio. My goodness, kapag pala ikaw ay nalululong sa isang alakulto na pananaw ng pagkagalit sa kalaban sa politika, the way they are treating the Duterte political camp, itong sila Drilon, itong sila Carpio, itong grupo ng mga Dilaw, Pink, Zombies, Dilima, Pangilinan, and ngayon, dati ang kanilang kinamumuhian si Marcos. O ngayon, dahil nakinabang sila ng todo,
sa ilalim ng administrasyon ni Marcos na maleta, pati mga pari at pati ang simbahan, at marami pa pati sa media, wala na yung pagiging anak ng diktador, anak ng magnanakaw, sinungaling, walang kwenta. Lahat na yung propaganda nila kay Marcos Jr. nung elections, kinain na nila, kaya tawag sa kanila, kain suka, himod tumbong ni Marcos. Sorry for the word, lick ass sa English, no? So yun dahil nakinabang na eh. So anong integridad at anong dangal mayroon ng mga taong ito? Ang nakalagay doon, of all the senators, 2/3 ang i-compute mo, of all the members of the Senate. Pag sinabing member ka ng Senate, senador ka, elected ka for at least 6-year term. So therefore, until andyan ang apat na mga kalagayan, isa dyan ay mangyari, pwede ka nang hindi maging senador. Death, kamatayan. Resignation, voluntary yan. Expulsion, dapat nagbutuhan sila, expelled na yan si Bato, expelled na yan si Jinggoy, wala man. And fourth, ikaw ay lumipat ng pagiging cabinet secretary or pagiging justice. Hindi ka na magsenador. Lipat ka na sa branch of government. Yun, bakante na yung posisyon mo. Hindi ka na member of the Senate. Pero sa kasalukuyan, walang ganong sitwasyon ang umiiral para sabihin nila Drilon, nila Carpio, nila Dilima, nila Luistro, itong mga kulto ng Dilaw Pink at mga kabalahibo nila na mga kontra Duterte sa Gadsarin, rabid, anti-Duterte. Yun lang ang nag-unite sa kanila eh. Bahala nang mawasak ang bansa, bahala nang manatili ang magnanakaw at mga mandarambong, bahala na kung si Marcos at si Romualdez ay patuloy na binubulok ang gobyernong lipunan at tinatapakan ng demokrasya at mga institusyon nito, basta wag lang makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Diba? Ganon kabulok, ganon kababa, at ganon kabaluktot ang kanilang mga ginagamit na reasoning.